Okay, so, nandito na naman tayo. So, ngayon, ang topic naman na i-discuss ko ngayon, na ikikwento ko sa inyo, ay ang aking pagiging isang fur lola. O, diba term na siya, fur lola. Okay, so recently kasi ang aking fur baby na si Wanda, ang pinakamabait kong fur baby si Wanda, na, yun, nanganak siya. So, nanganak siya ng 6 na puppies, pero, yun, okay naman so far yung panganganak niya. Pero, yung topic ko nga ngayon, i-cover natin. Tuturuan ko kayo. Magbibigay lang ako ng mga tips. Paano ba mag-alaga ng newborn puppies? Kasi first time ko to. Alam ko marami ding mga first time fur lolas dyan na nangangailangan ng tip, ng guidance sa ganito. Kasi ako nun, ang hirap, hindi ko alam talaga kung ano gagawin ko. Okay, so yun. So, isa-isahin natin. Siguro mga ilan lang naman, pero yun yung mga pinaka-importante based sa experience ko. Okay? Sige! Okay, so number 1 tip, ang pinakauna natin na dapat tingnan, kung meron na tayong mga newborn puppies ang ating mga fur baby, ay i-ensure natin na healthy ang mommy ng mga puppies, ng ating fur baby na nanganak. Kasi syempre, sa kanya kukuha ng pagkain yung mga puppies. Okay, so paano natin gagawin yon? Okay, so unang-una, ensure natin na meron silang, napapakain natin sila ng maayos, ng balanced diet. So si Wanda, maganda lang kasi si Wanda, nasanay namin siya na kumakain siya ng gulay. Actually, lahat ng fur babies namin ngayon, kumakain sila lahat ng gulay. May dalawa pa nga kaming fur babies na talagang parang vegetarian. Halos ayaw nila kumain ng meat. So, yun. So, anyway, yun. Buti kumakain si Wanda ng gulay. So, ngayon, hindi ako nahirapan talaga sa kanya na magpakain ng gulay. Tsaka mga sabaw. Sanay kumain si Wanda ng sabaw. Sabaw, yung may meat, yung merong chicken, may pork, tapos binoil ko lang kasama ang repolyo, kasama ang carrots, mga ganyan, kasama kalabasa. So, yun yung mga food nila before pa. So, ngayon na nanganak siya, ganun pa rin yung niluluto ko sa kanya. Pero, pag kami nakakapagbigay sa amin ng malunggay, nilalagyan ko talaga ng malunggay. Bakit? Kasi importante yon para dun sa gatas niya. Mapapansin nyo talaga yun, guys. Kasi nung first 3 days niya, madami pang gatas si Wanda. So, hindi ako ganun nag-worry. Tapos, nung mga later na, nakita ko na parang, teka, umiiyak na yung mga babies niya kahit na habang nag-feed sila. Kasi, nakita ko, ang nipis na yung kay Wanda. So, yun. So, ibig sabihin, wala na talagang parang nauubusan siya ng gatas. So, yun, that time, yun, kahit napakainin ko pa rin siya, na-realize ko na dapat i-increase ko yung number ng feedings niya. So, yun, nakita ko actually, ang sabi ng vet sa akin, kung tawag mo dyan, kung 2 times ko siya pinapakain before, pwede naman 2 times din, pero kailangan maraming serving than before. Kasi syempre, imaginein mo, nagpapafeed siya. Ngayon, ako naman, ang ginawa ko, same serving, pero dinagdagan ko yung frequency. So, pinapakain ko siya ng 3 to 4 times a day. Ngayong nagpapafeed siya ng mga puppies niya. Okay. So, importante yun na nourish at saka busog palagi ang ating mommy. Imagine niyo ang hirap manganak, diba? Tapos, sobrang stressful nun sa kanila. Tapos, kailangan, tulungan natin sila na makarecover after nun. Okay, so aside from sa feeding, yes, mapoprovide niya yung kailangan na sustansya ng mommy kung may gulay, ganyan. Pero makakatulong din talaga na meron silang tinitake na supplements. So, ito yung isang supplements na binigay kay Wanda, Enmalak, nung vet niya. So, yung Enmalak, enhancer siya, milk enhancer siya. So, napansin ko din talaga, guys, nung once na nag-take nito si Wanda, talagang nakatulong siya na magkaroon siya ng milk, na makaproduce siya ng milk. So, ito, ang dosage nito kay Wanda, kasi medyo medium size na si Wanda, 4 ml siya, twice a day. Sa mga small na dogs, 3 ml. Yon. So, yun, napansin ko talaga yun. After nun, medyo naka-help talaga sa pag-provide din ng milk dun sa mga puppies niya.
Ayan. So, aside doon, meron pa rin siyang iniinom na Enfaboost. So, yung Enfaboost naman, multivitamins niya talaga yon. Yan, para matulungan siya. And meron ding calcium. So, yun ang importante. Yung tatlo. Okay. So, number 1 tip, i-ensure natin na busog at na well-fed at saka, na well-fed, balanced diet yung ating yung mommy ng ating mga fur babies. Okay? Okay. So, yun yung number 1 tip. Okay, number 2 tip. Okay. So, ayun, yung again, doon pa rin sa fur mommy, sa mommy ng mga puppies. So, i-ensure natin na, kasi stressful yung stressful yung panganganak, guys. Kung makikita nyo, umiiyak din yung mga babies, yung mga fur babies natin habang nanganganak sila. Kasi lalo na kay Wanda na 6 yung anak niya. Ang hirap talaga, ako nga sabi ko, Diyos ko, dinudurog yung puso ko, hindi na pwedeng maulit to, ayoko na. So, ayun, syempre, stressful yun sa kanila, so kailangan tulungan natin silang makarecover. Aside sa feeding, so kailangan i-ensure natin na safe, protected yung environment niya. Paano? Pag mga bago, pag ganitong panganak, ang suggestion ko, i-isolate nyo talaga sila. Kung lalo na kung may kasama kayong ibang dogs sa bahay. So, kami, ang nangyari, kasi bumili ako ng playpen. Ito pala yung playpen. Medyo makalat lang. Pero yan yung playpen na binili ko. So, yan. Medyo malaki yung playpen. Yun. So, nandyan lang sila. Tapos, sinasara ko yung door ng room para hindi pumasok yung mga ibang fur babies ko. Kasi naku-curious yung mga ibang fur babies ko. Kasi, yun, narinig nila umiyak. Yun. So, yun. Kailangan i-secure nyo. Kasi syempre, yung mommy, pagkapanganak ng mga babies niyan, ang instinct niya, talagang grabe yung kakalingi. As in, grabe siya kakalingi. As in, hindi niya iiwanan yung mga anak niya. So, stressful sa kanya if meron pa dumadagdag na mga outside na factors, diba, na may papasok pa ng mga ibang aso, tapos feeding nila, kukuhanin yung mga anak niya, ganyan. So, yun. So, i-secure lang natin yung mommy at saka yung puppies. Okay? Okay, dun sa number 2 tips na yun, hindi lang din naman sa mommy. Kasi para din sa puppies. Kasi imagine niyo, wala pa talagang protection yan yung mga newborn. So, sobrang prone nila talaga sa mga sakit, sa parvo, sa mga ganyan. So, kailangan talaga maayos. Malinis, maayos yung place nila. Okay. So, yun, yung pangalawang tip. Ngayon naman, okay, sa pangatlong tip naman tayo. So, nasabi ko na yung sa feeding ng mommy. Tapos, yung place nila na naka-isolate sila. Pangatlo, yung feeding ng mga babies. So, i-ensure natin na nakakakain ng maayos yung mga puppies. Kasi, lalo na pag marami sila, kasi anong nangyari kay Wanda, 6 yung puppies niya. So, ang hirap sa kanya. Kasi, ang sikip-sikip dun sa sa space niya. Tapos, lalo na pag sabay-sabay nag-feed, may mga nadadaganan, ganyan. Tapos, yun. So, may isa siyang puppy, actually, na namatay. Na, ayun, na nakakalungkot nga, 3 days lang namatay. Siguro kasi ang dami rin nila. Tapos, ang reason kasi, na-constipate yung puppy, no? Late na rin namin na nalaman. Kasi nga, hindi rin ako talaga marunong as in, bago. First time ko na magkaganitong experience. So, hindi ko alam kung anong mga dapat gawin pala. So, yun ang nangyari, na-constipate yung puppy. So, kung makikita nyo, yung mga mommies ng mga puppies, marunong sila mag-alaga. Kung makikita nyo, dinidila-dilaan nila yung mga puppies nila. Nung una, nagtataka ako, sabi ko, dila si Wanda dun sa puwet nung puppies niya. Sabi ko, tapos minsan may lumalabas na poops, tapos dinilaan niya pa rin. Ganon. So, parang sabi ko, inaalis namin. Yung pala, hindi mo siya dapat alisin. Yun talaga, yung instinct ng nanay. Kasi, yung pagdila niya na pala yun, ini-stimulate niya pala yung na mag-poop at saka magwiwi yung mga puppies. So, yun. So, hayaan lang natin sila, yung mga mami. Pero, babantayan natin sila. Kasi lalo na pag maraming mga puppies, hindi lahat magagawa niya yon sa lahat ng puppies niya possible. Baka magagawa niya sa mga ilan lang. So, anong gagawin natin as
as tayo syempre, tayo yung nagbabantay sa kanila, anong kailangan natin gawin? So, pwede nating i-stimulate yon. Doon ko lang nga nalaman nung dinala na namin sa vet, yung puppy niya, na yun nga na na-constipate. Tinuruan ako kung paano mag-stimulate. So, yung cotton, bawa sa inyo lang siya, guys. As in, bawa sa inyo lang siya ng water. Tapos, i-rub nyo lang gently dun sa puwitan nung puppies. Tapos lalabas na yung poop nila. Yung pala yung pag-stimulate pala pag tayo. Pero yung pala yun, kaya pala dinidilaan ng mga mommies yon. Yung mga puppies nila. Kasi nun, nagtataka ako, hinahagis parang dila siya ng dila, tapos talagang mahagis-hagis na yung ganung level. Yung pala yung purpose nun. Okay? So yun, ha? Yun yung pangatlong tip natin. Ha? So yun, make sure na well-fed din yung mga puppies. At saka, nakakapoop sila, nakakawiwi sila on time. So, yung feeding nila, dapat nagfi-feed sila, mataas na raw yung 2 hours. I mean, matagal na yung 2 hours na interval. So, dapat bago mag 2 hours, nakaka-feed na sila. Tapos, sabi naman nung vet, dapat mga within an hour, after nila mag-feed, nagpo-poop na sila. So, yun yung natutunan ko. Okay, so yun, para ma-ensure natin, maiwasan natin na merong mamatay dun sa mga puppies natin. Kasi yung mga newborn puppies, medyo talaga sila, at risk talaga sila. Medyo may malaking chance talaga na yun, na mawala sila. So yun, yun yung number 3 na tip natin. Okay, number 4 na tip. So, kailangan observe natin yung behavior ng mommy at saka nung puppies para matulungan natin sila. Okay, so for example, dun sa mommy, nung nanganak si Wanda, feeling ko talaga na trauma siya. Kasi to si Wanda, parang baby namin yan dito, tapos spoiled yan talaga. Kasi nga, ang bait-bait niya na dog. As in, hindi yan ganong kumakahol. Yung mga ganyan, tahimik lang talaga siya. Tapos, diba, tapos makaka-experience ka ng ganon, sobrang bago sa kanya, parang ang hirap-hirap. So, feeling ko na trauma siya dun sa panganganak. So, hindi siya nag-poop mga 2 days na. So, nag-worry na talaga ako, pero nagwiwi siya. Pero yung poop yun. Tapos, naisip ko lang kasi yung parang alam ko, parang napupoop na siya, pero parang pinipigil niya. Kasi, yung, tawag mo dyan, yung behavior niya, yung actions niya nung nanganganak siya, nung sumihilab siguro yung tiyan niya, ganun yung ginagawa niya. Kasi, nung manganganak siya, yung mga dogs kasi na manganganak, naghuhukayan ng sobra. As in, talaga, medyo aggressive. As in, hukay-hukay talaga sila. Tapos, meron yan, kasi nilagyan ko ng mga pads yun dati, nung manganganak si Wanda. Talagang nagwawala siya, kinakagat-kagat niya yung mga pads, ganyan. Nung manganganak na siya. Ngayon naman, ganun din yung ginagawa niya. Nung kahit hanggang 2 days na nakapanganak siya, tapos yun, sabi ko, humihilab yung tiyan nito, pero gusto niya napupup siya, pero akala niya, manganganak siya, dahil masakit nun, ayaw niya na, parang ganun pinipigil niya. So, ang ginawa namin, kasi syempre magti 3 days na, hindi na pwede. Kung ganun, dapat dalhin mo na siya sa vet So, ang inano ko muna, tinry namin siya na medyo ibalik sa normal, dun sa dating routine niya. So, pinalabas ko siya ng playpen, ganyan. Tapos, pinalabas ko siya talaga dun sa garahe namin. Kasi dun yan madalas tumatambay before. So, labas siya dun. Yung parang siya, nung medyo na at home na siya, yun, dun siya agad biglang nagpoop na. So, yun. So, kailangan lang, guys, talagang i-observe nyo yung kilos. Kung medyo out of ordinary, talagang tingnan nyo na maigi. Ngayon, yung mga ganun nga, kasi kailangan nakawiwi sila, nakapoop na sila after nila mga anak. Tawag mo dyan, yun, tingnan nyo lang kasi baka may something wrong para maagapan na madala sa vet. Okay? So, doon naman sa side ng mga babies, ng mga newborn puppies, yun, tingnan din natin na, tawag mo dyan, tingnan din natin na sila ay, yung behavior nila, bawat isa, may mga puppies kasi na tahimik, pero yung pala, gutom na sila, yung ganyan, hindi mo alam. So, kailangan talaga observant tayo. Yun sa kilos nila. May mga puppies naman na napakaingay. Kasi halimbawa, may puppy na dumidede na, pero iyak pa rin ang iyak. So, tinitingnan ko kung anong reason, bakit siya umiiyak.
Yung pala na nasisikipan lang siya, yung ganyan, hindi siya ganong makafeed, o kaya wala nang laman yung nagatas yung iniinuman niya, ganyan. So, ina-adjust ko, umaalis kahit na madaling araw, pagka narinig ko na ganon, gumigising talaga ako, nililipat ko siya. Nililipat ko yung newborn puppy kung saan meron siyang makukuhang milk dun sa mommy niya. Yon. So, yun. So, kailangan bantayan talaga natin sila. Sa unang ano lang naman to, ngayon medyo okay na sila, magto 2 weeks na eh. So, medyo crucial lang talaga, alam ko yung, actually hanggat hindi pa nabubuo yung vaccine. Pero, sana hanggang 1 month, yun, medyo yun talaga yung critical. Yun. So, kailangan bantayan natin sila. Observe din tayo dun sa pag-poop nila at saka pag-wiwi nila. Okay. Tapos, hindi ko na matandaan kung pang ilang tip na to. So, ang isa pa, guys, so, i-ensure na malinis palagi yung pen nila, yung playpen nila. At saka, yun nga, related din dun sa ano, para maging komportable sila. Make sure na komportable yung mga puppies doon. So, yun, linisin nyo. Nililinis ko talaga yung playpen nila kasi nga, again, wala pa silang vaccines, wala pa silang protection. So, medyo at risk sila. So, linis kami. Halos everyday talaga nilalaban namin yung mga ano nila, yung mga beddings nila, ganyan. Kasi, yung mga puppies na to, nakakatuwa. Mahimbing yung tulog nila pag nandun sila sa beddings nila. Although, may ibang puppies na ayaw nila ng may beddings naman. Kasi may mga friends ako ganon. Gusto nila sa sahig lang, parang ganyan. So, yun. Tingnan nyo lang din kung anong mas comfortable sa kanila. Yun ang ibigay nyo. Yun. Tapos, ano pa ba? Okay. So, eto na yung last na tip ko siguro for now. Darating yung time, pag medyo lumaki na yung puppies, yung mommy, feeling niya magdadalaga siya. Iniiwan-iwan niya na yan, yung mga puppies niya. So, make sure na nakabantay pa rin tayo, ha, dun sa oras ng feeding nila. At saka be creative. So, ang ginagawa ko, buti to si Wanda, nakikinig talaga to sa amin eh. So, ang ginagawa ko, pinapagalitan ko siya. Pag hindi ko siya makuha sa paggalit, ang ginagawa namin, may mga treat talagang nagtabi talaga na ako ng treat. So, yun yung ginagamit namin para makapasok siya. Pasok ka na dun sa, sa playpen kasi kailangan ka na ng mga babies mo. Si Wanda, alam na niya yung term na babies. Na pag narinig niya yung babies, yung mga puppies niya yun. So, kailangan ka na ng babies mo, pasok siya doon. Tapos, alam niya na pag humiga siya doon, may treat siya. So, ganun yung ginagawa namin para, kasi ngayon ganyan na siya, yung medyo parang nagdadalaga na aalis siya, ganyan. Iwanan niya yung mga puppies niya. So, yun. Pero bumabalik naman siya pag minarinig na siya umiyak, ganyan. Pero ako, mas gusto ko pa rin kasi na kasama pa rin niya sana. Kasi syempre, yun nga, yung feeding hours pa rin yung ino-observe ko. I mean, yung medyo particular ako. Kasi nga, na-trauma din ako talaga nung namatay yung isang anak nito ni Wanda. So, yun. So, yun guys, yun lang yung mga tips ko. So, for now, sa next vlog ko naman, watch out lang kayo kasi feeling ko mas maraming may kailangan nun kung paano ba yung experience ng nagpapaanak or nanganganak na yung fur baby mo. Okay, so yun lang. Till next time, guys. Buyers!